Hi everybody! Maayong gabi sa Zuhurot. Andito na naman ang inyong sister mates babasa, magdidiscuss ng mensahe galing sa ating guidance series volume 2. So kagabi I promised to finish up the remaining page ng ating guidance series volume 1, pero iba ang naisipan ko kanina. So this week is a Holy Week, so mag-honor tayo. We will read the crucifixion of Jesus Christ in honor sa kanyang Semana Santa, sa iyang Easter weekend. So, kumusta po kayong lahat? At sa aking mga followers sa MSD Presentation for Master Junior, sa The Queen Encantada, at sa aking YouTube account channel. Thank you so much sa inyong mga paramdam at pakinig sa aking mga live video discussion. So, napakaganda ang ating discussion ngayon na araw dahil ito ay pagtalakay ng ating mahal na Panginoong Diyos Jesucristo. So, this is honoring the 7 last words of Jesus Christ. So, ating ito tatalakayin at alamin natin dahil maraming mga Kristiyanos at mga nilikha ng ating Panginoong Diyos Jesucristo na hindi nila alam kung ano ang pinakailalim yung kanyang sinasabi, the 7 last words of Jesus Christ. Ang sabi nila, ang pagpapako ng Panginoon ay ito ang pagtubos ng mga kasalanan. But there is more meaning kung bakit siya nagpapako. Okay? So, only in PBMA, malalaman natin ang istorya, malalaman natin ang pinakailalim na kahulugan during the crucifixion of Jesus Christ. Hi everybody! Good evening to each and everyone. To my first viewers in Facebook account, Sister Salvi Bilin. Hi! Hello sister. Good evening. And I have viewers in YouTube. Hello! Hi! And this is your friend, the Queen Encantada. I am going to deliver and to discuss the 7 last words of Jesus Christ. Okay, let's begin para marami pa tayong mga kwento or pag-usapan natin. Okay? My greetings to our beloved Divine Master, sa kanyang mga kasamahan, sa apat na sulok ng daigdig, sa ating mahal na Master Rubin Buray Cleo Jr., sa kanyang mga kasamahan sa New World Spiritual Division Personnel, sa inyo po lahat na nakinig sa akin ngayon, Marjaw na gabi sa Zuhurot. Andito na naman ang inyong sister mates mag-discuss ng mensahe dito sa Guidance Series Volume 2. Unang pahina. Okay? Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated, San Jose, Dinagat Island, Surigao del Norte, Philippines. Divine Master and the members of the Four Corners of the World Guidance Series to all PBMA missionaries. Part 41, topic, ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Diyos Jesucristo? Sa kanyang sinabi, patawarin sila Ama ko dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa pangalawa niyang sinasabi, sa ngayon, kaagad, sasama ka sa akin doon sa paraiso. Ano ang ibig sabihin ng Diyos? Ano ang ibig sabihin ng ikatlong wika ng ating Panginoong Hesus na siya'y nakabitin sa cross? Babae, nariyan ang inyong anak. Okay? Message.
I wish that this handy pamphlet can enlighten your questions regarding our association, the PBME Incorporated. We in San Jose, the main office, expect that your worries and problems will at least be given priority through this simple but concise series of questions and answers regarding our field. My hopes for betterment of our organization depend upon yourself on how you will understand this series. We hope for your quick response. Yours truly, Master Rubin Buray Icleo Jr. Hello. Okay. Ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang sinabi? Patawarin sila, Ama ko, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang ibig sabihin, nung hindi pa siya lumisan dito sa atin, mayroon siyang paniniwala, mayroon siyang pag-ibig sa tao. Ang kanyang pag-ibig, hindi niya dinala doon sa kanyang ama, kundi kanyang iniwan dito sa atin sa sanlibutan. Ang ibig sabihin na ang kanyang kamatayan hindi hanggang doon na lang sa kanyang buhay. Ang ibig sabihin na ang kanyang kamatayan nagpahiwatig na tayo o kayo, tayong lahat napahamak ang ating Ama sa kamatayan ng dahil sa atin. Sa sinasabi ko sa inyo na ang pagbigkas at pag-interpretar sa mga salita na siyang aking ihahatid sa inyo ayon sa kanyang sinabi na manatili sa atin. Sa makatuwid, kahit pa ang mga tao nakakaunawa sa kanya, nakagawa sa kanya, subalit hindi pa rin niya pinansin. Ang ibig sabihin, pinatawad niya ang ating nagawang hindi mabuti. Okay? So sabi ni Divine Master dito, bakit sinabi ng ating Panginoong Diyos Jesucristo na patawarin sila, Ama ko, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa? Yes, yung pag-crucifixion kay Jesus Christ. Ang dahilan na napahamak ang ating Panginoong Diyos Jesucristo dahil tayo mga nilikha ang dahilan na napahamak ang ating Panginoon. Isa na ang pagtaksil sa Kanya o ang paghudas sa ating Panginoong Diyos Jesucristo. Pangalawa, ang mga nilikha niya ay hindi naniwala sa Kanya, kundi ginakutya ang ating Panginoon, tinawanan, ginabuli, gialipusta. Tapos maraming mga malaking mga haligi noong unang panahon o mga relihiyon na wala nituo sa atong Panginoong Diyos Jesucristo. Maraming mga kaparian noong unang panahon na hindi sila naniwala sa ating Panginoong Diyos Jesucristo, kaya napahamak ang ating Ama. So, sabi ni Divine na kahit hindi natin minahal ang ating Panginoong Diyos Jesucristo, pero ang kanyang pag-ibig ay iniwan niya dito sa sanlibutan. Iniwan niya sa mga tao. Kahit daw mga tao ay hindi maniwala sa kanya, hindi mo sunod sa kanyang utos, hindi mo sunod sa kanyang teaching, mahal pa rin daw ng ating Panginoong Diyos Jesucristo. Kasi sa alam ng ating Panginoon na ang mga tao na ito ay hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. O, ang Panginoon ang siyang nakaunawa ng mga tao na ito ay nandyan pa rin sa kadiliman, nandyan pa rin sa mga kaugalian na kailangan pang bigyan ng liwanag, kailangan bigyan pa ng opportunity na magreforma sila. Kasi ang mga tao noong unang panahon ay walang tumpak na sinusunod na batas. Walang mabuting kaugalian na sinusunod noong unang panahon. Kaya
ang ating Panginoon ay talagang napakalawak ang kanyang pag-unawa sa kanyang mga nilikha nung unang panahon. Okay? So, minahal niya ang mga taong hindi nagmahal sa kanya. At tinuruan niya ang mga taong hindi nakinig sa kanya. So, alam ng Panginoon na ang mga tao na ito ay hindi alam ang kanilang mga ginagawa. Sa makatuwid, kahit pa ang mga tao nakaunawa sa kanya, nagawa sa kanya, subalit hindi pa rin niya pinapansin. Ang ibig sabihin, pinatawad niya ang ating nagawang hindi mabuti. Yes, sa panahon ni Jesus Christ, kahit marami siyang mga nalalasap na mga masasakit na mga salita ng kanyang mga nilikha, pero hindi niya ito pinapansin. No? Hindi niya ito pinapansin. Goon pa rin siya na nag-ibanghilyo, nag-preaching, ng teaching nang galing sa kanyang amang makalangit. So, siya man ang inutusan nga sabi sa mga tao na ito ang kaligtasan, ito ang sundin ninyo, ito ang gawin ninyo. So, binaniwala yun ni Jesus Christ kung hindi sila makinig, kung hindi sila mag-unawa, at hindi sila mugalang kang Jesus Christ noong unang panahon. Okay? Lahat ng bagay, mga kapatid ko, sa pagkakataong yan, pinahintulutan ng ating Ama ang pagkakataon na magpatawad sa mga kasalanan ng tao habang siya'y kasama pa sa sangkatauhan. So habang ang ating Panginoon ay nakisalamuha pa dito sa mundo, pinatawad niya ang buong tao dito sa mundo sa panahon na yon. Okay? Gipatawad niya lahat, gishoulder niya lahat ang mga kasalanan ng mga tao nung unang panahon. Okay? Nagpahiwatig na ang kanyang pag-ibig, kanyang ibinigay lahat. Wala siyang pinili. At kahit sinong iibig sa kanya at hindi iibig. So, sa panahon ni Jesus Christ, kahit hindi siya minahal ng mga nilikha niya, binigay pa rin niya ang kanyang pag-ibig. Kahit hindi siya pinaniwalaan, binigay pa rin niya ang kanyang pag-ibig. Kasi ito ang sinasabi dito na wala siyang pinili na kahit sinong iibig sa kanya at hindi iibig. So, walang i-discriminate ang Panginoong Diyos Jesucristo noong unang panahon. O, kahit ang mga nilikha noon ay hindi maggalang sa kanya, hindi magmahal sa kanya, pero hindi siya nagpili kung sinong tao nga hindi magmahal sa kanya at hindi maniwala sa kanya. Hindi niya ito pinipili. Okay? So, this is called love ng ating Panginoon. Okay? Kanyang bahagihan at binigyan ng kanyang pag-ibig ang sumusunod at hindi sumusunod sa kanyang mga gawa. Binigyan pa rin niya ng pansin. You see how patience, how sacrifice ang ating Panginoong Diyos Jesucristo noong unang panahon dahil talagang binigyan niya ito ng malawak na pag-unawa ang mga tao noong unang panahon. Binigyan ito niya ng consideration at yung pagmamahal talaga niya na buhos lahat, kahit hindi siya gigalang. Grabe, no? Grabe ang pag-ibig ng Panginoon. Yan, mga kapatid ko, ang unang pagkakataon ng kanyang kamatayan, mayroon din siyang iniwan ng mga salita na nagsasabi, Ama ko, patawarin sila sa kanilang ginagawa dahil hindi nila alam. It's true. Sa time na yon, di ba, paminsan pukulin ng bato si Jesus Christ. Ang mga tao noon, hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Talagang masama ang kanilang mga ginagawa pero hindi nila alam kung it is bad or it is good. Wala silang common sense noong unang panahon na sila pala ay nakasakit na ng damdamin ng kapwa. Sila pala ay nakalabag na nagsakit sila ng damdamin ng ating Panginoong Diyos Jesucristo. Kaya sabi ni Jesus Christ, Ama ko, patawarin mo na lang ni silang mga tawhanan kay wala gyud ni mga pag-isip. Wala'y pag-ibig sa akin. Hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Kaya ginasaktan na lang nila ako. So, patawarin na lang nimo sila
nga ila ko gibunal-bunalan, ila ko gipapasan og cross, ila ko gisaktan, ila ko gilansang, patawarin niyo na lang sila dahil hindi talaga nila alam ang kanilang mga ginagawa. Okay? So yun ang meaning ng salitang patawarin sila amako dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tanong, ano ang ginagawa ng ating Panginoong pagkatapos ng kanyang pagkabuhay muli at ano ang kanyang ihinahabilin sa kanyang mga disipulo? Sa muli niyang pagkabuhay, tinawag niya ang kanyang mga disipulo. Tapos ng kanyang pagtawag at natagpuan niya doon sa Galilea, naghabilin at nagsabing, babalik ako dito sa sanlibutan upang sa paghatol sa mga buhay at patay. At sa aking pagbabalik, walang sinumang makaalam dahil babaguhin ko ang aking anyo. Subalit, makilala ninyo ako sa pamagitan ng aking mga gawa, sapagkat kung ano ang aking gawa noon, ay siya rin gagawin ko sa aking pagbabalik. Ang pag-ibig ng Diyos noong mga araw ay pinagkaloob niya sa buong sangkatauhan. Ang sino mang sumunod at ayaw sumunod sa Kanya, ipinagkalooban niya ng pag-ibig. Nagpahiwatig na sa pagkakataong yun, wala pang wastong batas ang mga tao. Okay? Ang ibig sabihin na wala pang tamang patakaran at wala pang wastong gawain upang sundin ng mga tauhan noong araw. Maari pang pabayaan ang mga tao. Maari nilang gawin kahit ano-ano. Maari pang gagawa ka ng masama, maging mabubuting gawain. Maari kahit ano. Dahil harapan nila ang kanyang mga disipulos noong unang hapunan. Kaya, kanya pang pinagtapat sa kanyang mga tauhan na ang sabi, isa sa inyo ang magtaksil sa akin. Ang ibig sabihin, pinayagan niya ang magtaksil sa kanya. Okay, so the time of Jesus Christ, okay, people that time didn't know yung mga kilos nila. Hindi nila alam, ha? At sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo nga, mubalik ko sa kalibutan. Oh. Hindi na ninyo makilala ang aking mukha. Oh, iba na. Iba na ang aking pagbabalik. Pero ang aking mga gawa, ito ay palatandaan na ako ay bumabalik na dito sa mundo. Dahil kung noong unang panahon, nag-mission si Jesus Christ, nang healing siya, healing, helping people, enlightening people, nag-comfort sa mga tao noong unang panahon at nagtulong siya na para ma-save ang mga tao noong unang panahon. So, sabi niya, yan ang palatandaan na ang inyong ministro bumabalik na dito sa mundo. Ang mga kilos ko at ang aking mga gawain at ang aking mission, kung ano ang noon, ganun din ang ngayon. So, sabi ng ating Jesus Christ na ito ang palatandaan, pero mabago ang aking mukha. Okay? Kaya nga, kunti lang ang tao dito sa mundo na nagka-recognize na bumalik na ang Panginoon. Matagal na. Noong pa, hindi pa tayo nasilang, nibalik na ang Panginoon. Ang iba dito sa mundo, they still waiting when God is come. God is already been here. You know? So, a lot of Christians, a lot of people is still thinking when God is coming. God is already been here. You know? Nakiminggol na sa atin for a long time. Maswerte lang ang mga membro sa PBM dahil nakarecognize sila kung sino siya na dito bumalik sa mundo. So, sabi ni Divine, ang pag-ibig ng Diyos noong unang mga araw ay pinagkaloob niya sa buong sangkatauhan. Ang sino mang sumunod at ayaw sumunod sa Kanya, pinagkalooban pa rin niya ng pag-ibig. So, that time
na nagkaroon si Jesus Christ ng crucifixion, entire love, all wholeheartedly, binigay niya ang kanyang pag-ibig sa lahat ng mga nilikha dito sa mundo. Talagang sacrifice na nagawa niyang magpakumbaba na palatuson siya, pero pag-ibig pa rin ang umiiral sa kanyang puso. Okay? Makaya na ninyo? Latuson mo? I-crucifixion mo? Makaya na ninyo na ipakita pa rin ninyo ang pag-ibig? Ipakita pa rin ninyo ang pagpakumbaba? Hindi. Mahirap na yan ngayon ang mga panahon. Dahil ang mga kaugalian natin, pag kunting sabi lang, kunting storya lang, ang atong mga ugali, taas ang busis, banghag dayon, gira dayon, ganun mga ugali natin ngayon. Pero si Jesus Christ noong unang panahon, kahit siya gibunalan, kahit siya ginasaktan, but still, He show His love to all His creation, to all yung mga nilikha niya, okay? So, noong unang panahon kay Jesus Christ, ang mga tao noon ay mayroon pa silang consideration. Nagagawa sila ng masama or mabuti. So, talagang may consideration pa ang mga tao noong unang panahon dahil hindi pa nila alam ang pagsunod sa tumpak na batas. Hindi pa nila alam kung paano ang magiging mabuting tao dito sa mundo sa panahon ng ating Panginoong Diyos Jesucristo. Kaya ito nga ang dahilan na isilang ang ating Panginoong Diyos Jesucristo para pagtulong at pag-enlighten sa mga tao around the world na ito ang inyong kaligtasan. Yung mga ugali ninyo, mga pangit, mga dautan. So, yan ang dahilan nga naisilang ang ating Panginoong Diyos Jesucristo. So, noong unang panahon, ang mga tao ay makagawa pa sila kahit anong klaseng kasamaan. Kaya alam niya na sa kanyang disciple ay mayroong magtaksil sa kanya. So, alam ng Panginoon. So, itong si Judas ay binigyan din ito ng authorization nga hudason ang ating Panginoon. Okay? Kasi nandito na sabi niya, ipinagtapat sa kanyang mga tauhan na sabihing isa sa inyo ang magtaksil sa akin. Ibig sabihin, pinayagan niya ang magtaksil sa kanya. Di ba tama? Kasi nung the Last Supper of Jesus Christ, napansin ninyo na inutusan si Judas na dalhan na ng coins, yung kwarta, dito, dalhan na. See, inutusan dun ni Jesus Christ kasi yung time na yon, ang lahat ay nakaprograma. Ang lahat ay naunawaan ng ating Panginoong Diyos Jesucristo ng mga tao nung unang panahon ay walang common sense. Hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Okay? Nagpahiwatig na maaari kang gagawa, subalit mag-ingat tayo sa panahong ito. Dahil sa kanyang pagbabalik, mayroon siyang sinabi o tagubilin na palatandaan ang kanyang pagbabalik, mayroon siyang mahalagang bagay na kanyang babalikan sa atin. Ang pag-ibig. Pag-ibig at ang walang pag-ibig, wala rin. Yan mga kapatid ko, kahit patay ka na, babalikan pa rin ng Diyos. Sa anong paraan mga kapatid ko, kahit patay na, naiibig pa ang Diyos sa atin. Ang lahat iniibig ng Diyos. Iyon ang tinatawag, patawarin sila Ama ko dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang ibig sabihin noong panahon, pinahintulot pa sa atin ang lahat ng ating mga katangian. So, ang pinaka-reason nga nag-iwan
ng ating Panginoong Diyos Jesucristo ng salita na sabi niya, babalik ako. Okay? Mabago ang aking anyo at mayroon kayong mga palatandaan na inyong bantayan. Pero ang pinakarason na mubalik ang atong Panginoong Diyos Jesucristo dahil sa pag-ibig. Hinahanap niya or hahanapin niya ang pagmamahal ng kanyang mga nilikha. Nagits ninyo? So ito ang rason na pinakailalim na walang nakaunawa. Yung pagsabi niya, mubalik ko sa kalibutan, ibang akong mukha. At mayroon akong mga palatandaan. So meaning, nakiminggol na sa atin ang Panginoong Diyos Jesucristo. Kasama na natin ang kanyang pakikisama sa atin, ang kanyang hinahanap sa kanyang mga nilikha o mga misyonaryo-misyonarya na noong unang panahon ay mga disciple ni Lord Jesus Christ, ang hinahanap niya ngayon ay pag-ibig. Naunawaan? Kaya dito sa PBMA, ang hinahanap ng ating Divine Master, ni Master Junior at ang mga spiritual division, ang inyong pag-ibig na hindi kukupas hanggang sa dulo ng walang hanggan, na nandyan pa rin kayo nakatayo at nanindigan sa PBMA. Because the story before is the same story right now. Ito ang sinasabi ni Divine Master, the story repeat itself. Okay? Kaya ngayon kayo, mga membro sa association, nagiging misyonaryo kayo. Nakapasok kayo sa PBMA. Dahil noong unang panahon, ang inyong mga nakaraan, sa panahon ni Jesus Christ, kayo ay mga disciple. So, tatanungin lang ninyo ang mga sarili ninyo, anong klase kayong mga disciple ngayon sa PBMA? Ano kayong klaseng disciple sa panahon ni Jesus Christ? Kayo ba ay mga Judas? O kayo ba ay mga taong o disciple na tunay nagmamahal sa Panginoong Diyos Jesucristo? So ngayon, nakihalo ang Panginoon sa atin. Nakiminggol ang Panginoon sa atin. Kung kakain siya ng bigas, kakain tayo ng bigas. Kung mag-jeans tayo, mag-jeans siya. Kung mukanta siya. Kung mukatawa tayo, katawa siya. Nanggamot siya. Diba? Master Junior. Kung inyo lang talaga bigyan ng panahon ng pag-unawa kung sino si Master Junior, talagang maunawaan ninyo kung ano ang istorya noon at ang istorya ngayon. Pero sabi naman ni Master Junior, mahirap palinawagan ang mga taong matigas ang damdamin. Okay? So ngayon, ito na ang nangyari nung unang panahon na sabi ni Jesus Christ, mubalik ako kay hahanapin ko ang akong mga disciple, mga misyonaryo-misyonarya. Titingnan ko kung mayroon ba silang pag-ibig sa akin hanggang ngayon. Di ba? So, sino ngayon ang mga taong nanindigan at nagmamahal pa rin sa ating Master Junior? Okay? So, ito ang sinasabi ni Divine na mubalik din ang Panginoon noon. Matagal na ito na istorya. Nag-istorya ito sa pag-crucifixion ni Jesus Christ. So ngayon, nag-relate na lang tayo. Nag-reminiscing na lang tayo. Okay? So, ang pag-ibig talaga ang number 1 na hinahanap sa PBMA. Kaya kayo, mga membro sa asosasyon, kung nagsing-sing-sing-sing lang kayo, just to show that you are a member of the PBMA, that's useless. That's nothing. Because ang titingnan talaga ng mga spiritual division, ang inyong mga puso. Ang inyong mga pag-ibig. Kung tapat ba ang inyong pag-ibig na kayo'y nanumpa sa Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated na si Divine Master at ang mga spiritual division ay inyong pagalingkuran, inyong pagaserbisyuhan, o inyong pagasundan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Meaning, ang inyong pag-ibig na hindi kukupas. Okay?
Sa pangalawa niyang sinasabi, sa ngayon, kaagad, sasama ka sa akin doon sa paraiso. Ano ang ibig sabihin ng Diyos? Ang ibig sabihin ng Diyos, tapos na ang kanyang pagkamatay, kanya pang inalalayan ang kanyang mga tauhan, umiibig ka man o hindi sa kanya. Subalit, kanya pa rin binigyan ng pansin dahil siya'y pupunta ng paraiso. Dalhin pa rin ang busis ng kanyang mga tauhan upang kasama doon sa kaharian. Ganun pa rin ang katangian, mga kapatid ko, na kahit pa nababad ka sa kasalanan, kahit pa kung ang inyong ginagawa hindi mabuti, subalit inangkin ka pa rin at binigyan ka pa rin ng pagkakataong makasama hanggang doon sa kanyang paraiso. Mga kapatid ko, gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa pagkakataong iyon? Ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga tauhan noong unang araw, wala palang katapusan na pag-ibig. Binigyan din pala ng pagkakataon ang taong nagkasala at ang walang kasalanan. Binigyan din pala ang taong mabuti ng kanyang ikabuhay. So, sa statement na ito, di ba yung nag-crucifixion kay Jesus Christ, mayroon siyang kasama? Sino yun? Si Dimas? Dimas? O, si Dimas. Mayroong, ano yun sila? Kriminal, siguro yung kawatan. Dito, sa kabila. Tapos sa gitna si Jesus Christ. Tapos isa sa tabi niya na isang masamang tao na nag-ano siya, humble siya sa kanyang sarili, na nitawag siya sa Ginoo, na ni-honor siya sa kay Lord Jesus Christ, na ako makasalanan, pero ito na ang last chance ko nga, patawarin mo ako. So, dahil pag-ibig nga ang pinairal ng ating Panginoon sa panahon na yun, so yung tao na yun ay nadala doon sa paraiso. Natanggap ng Panginoon. Dinala niya kahit siya isang masamang tao. Naunawaan ninyo? So, binigyan niya ito ng oportunidad. Gitanggap ng Panginoon ang kanyang pagsisisi. Tinanggap niya ang kanyang pag-recognize sa Panginoon na siya pala ang Panginoon na ginabitay na katabi niya. So, si Dimas ata yun. Okay? So, tingnan mo kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Panginoong Diyos Hesus Kristo. Okay? Sa panahon noon, ang mga may kasalanan, gipatawad. Ang walang mga kasalanan, lahat dahil pag-ibig ang pinairal ng ating Panginoon. Ito ang sinasabi ng ating Divine Master. Kayo, mga membro sa PBMI, baka mag-expect pa kayo na ang Panginoon sabihin niya, ilansang ako, kay tubusin ko ang inyong mga kasalanan. Sabi ni Divine, wag na kayong mag-expect na mangyari pa yan muli dahil ngayon hindi na awa ang ibigay ng Panginoon sa atin, kundi kita na ang lutuson ng Panginoong Diyos Hesus Kristo. That means, lutuson na ta sa mga kalamidad. Lutuson na ta sa mga problema. Lutuson na ta sa mga sakit sa ating mga katawan. At lutuson tayo sa atong panindigan sa PBMA. Kaya mayroon tayong examination sa Philippine Benevolent Missionaries Association because this is part sa paglutos, pagyugyug ng mga membro. Dahil wala ng awa ang Panginoon. Hindi na awa or pag-ibig pa ang ibigay ng Panginoon sa atin, kundi tayo na ang kumut-kumuton na parang lugaw. Tayo na ang yugyugin kung hanggang saan, hanggang kailan ba ang ating pananalig sa Kanya. Naunawaan ninyo? Kaya sabi ni Divine, kayo nagumagawa ng mga kasamaan, mga pangit ng mga ugali, hindi kayo nagreforma, hala, pagpakasawa kayo. Hanggang mamamatay kayo, pagpakasawa. Dahil ang Panginoon hindi na magpapako dahil sa inyong mga kasalanan. Old story na daw yan. Wala na yan. So, kayo na ngayon ang ginalutos. Kaya, sa association,
We are missionaries, misyonaryo, membro. Kaya marami tayo ngayon mga nangyari sa association. Ang nanghila ngayong kabilaan na ho. So kung nasaan ang original na iniwan ng ating Divine Master, PBM Incorporated, dyan kayo mag-stick. Dyan kayo mag-stand. O, kung tingnan naman ninyo ang legalization, mga paperwork, legalization sa batas ng gobyerno, titingnan ninyo kung sino ang legit ngayon na presidente ng atong PBMA. Diba? It is Sir Hero. Siya ang atong legal o legit na presidente. Kaya yan ang tingnan ninyo. Kasi sabi ni Divine, marami ngayon naggrupo-grupo na walang mga rehistro. Naki-umbrella lamang sa PBMA. So, wala man sila ni sunod sa batas ng gobyerno. So, mga kulurum yan. Okay? So, ngayon, sa PBMA, ito na ang mga pagyugyug, paglutos ng ating Panginoong Diyos Hesukristo. Kung hanggang saan ba tayo na magmalig-on sa atong mga tuhod. Okay? So, sabi ni Divine dito, binigyan din pala ng ang taong mabuti sa kanyang ikakabuhay. So, noong unang panahon, si Jesus Christ, itong mga taong mga mababait, binigyan niya ng mga gawain na para sila makasurvive, para sila mabuhay. Noong unang panahon. Salamat mga kapatid ko. Ang ating kapatiran nooy, mabuti sila dahil ang lahat ng pagkakataon ay binigay sa kanila. I will give you an example. Sabi ni Divine Master, noong unang panahon, sa panahon ni Jesus Christ, walang tumpak na batas na sinusunod ang kanyang mga nilikha at hindi nila alam ang tama at mali. Kaya, pag-ibig lang talaga ang gibigay ng Panginoon. Kasi naunawaan niya ang mga batasan o ugali ng mga tao noong unang panahon. So, sabi ni Divine, isang example noon. Si San David na isang taong makasalanan ay naging santo. So, itong si San David, so siguro, bisyoso siguro to, noong unang panahon. Pero, nang dahil pag-ibig pa ang panahon na yon, ang nagiging santo si San David. Nabigyan siya ng reward, dahil hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Bad boy siya. Marami siyang kalukuhan pero hindi niya alam. Pero nagiging santo siya noong unang panahon. Si Santa Magdalena na isang babaeng makasalanan ay naging santa. Bakit? Hindi nang dahil siya ay nagsisi. Hindi nang dahil sa kanyang inangkin ang kanyang kasalanan, kundi nang dahil lang sinabi ko sa inyo noong unang araw, ay pinahintulutan pa sila na kahit anong gawin, ganun pa rin ang ibig sabihin sa ikalawang salita. So, noong unang panahon, itong mga makasalanan ay nagiging santo ug santa. Like San David, nagiging santo. Si Magdalena, isang prostitute na babae noong unang panahon sa storya ng Biblia. Nagiging makasalanan siya pero nung nangyari, nagiging santa siya. Dahil ang rason ni Divine, na noong unang panahon pinahintulutan pa ang mga tao noong unang panahon kung ano ang gagawin nila sa kanilang buhay. So meaning, walang doktrina, walang batas, walang 12 genuine teaching, at walang mga 7 sacrament or guidelines o paraan na magiging perfecto. No. Wala yan lahat. Everything is pahintulot. Talagang open. Sige, open. So kaya, ito ang dahilan na nagiging santa at santo si San David at si Magdalena. Okay? Ano ang ibig sabihin ng ikatlong wika ng ating Panginoong Hesus habang siya'y nakabitin sa cross? Babae, nariyan ang iyong anak. Babae, nariyan ang iyong anak.
Sa makatuwid, mayroong nagturo sa isang babae habang si Jesus ay nakabitin sa cross. Tinuro kay Maria, "Babae, nariyan ang anak mo." Sino ang nagturo? Ang nagturo kay Maria ay ang Espiritu ng Diyos. Subalit, ano ang sagot ng isang babae? Sumagot ang isang babae na nagsasabi, "Anak, ang iyong ina." Sino ang nagsalita noon? Ang isang ina, nagpapakilala na siya ang ina sa taong nakabitin sa krus. Sa anong dahilan, mga kapatid ko? Bakit sila'y nagkakilala? Nagpakilala pa sa kanilang pagkatao mula pa nga sa kamusmusan na isang sanggol na kinikilalang Diyos. Hanggang siya'y lumaki, hanggang siya'y nag-mission. Alam niya na siya'y isinisilang sa isang babae. Bakit? Si Maria ay nakaalam sana yung anak niya na hindi dapat sana magpakilala. Alam din niya kung ano ang kalagayan, kaya nagkaintindihan silang dalawa. So yung time na nag-crucifixion na kay Jesus Christ, diba nandoon yung nanay niya na nakatingin, na umiiyak, na nasasaktan, na ang kanyang pinaka-precious na anak, gibitay lamang, dukdok o martilyo. So masakit yun sa kanyang nanay, nga nag-witness, nag-crucifixion ang kanyang anak. So that time, mayroon silang moment nga kinikilala ni Jesus Christ ang kanyang ina. Gi-honor niya, gin-acknowledge niya. Pero yung time na yon, it was His Spirit of God. Ang nagsasalita na tawagin mo yung nanay mo. Okay? So, si Maria, ang nanay niya, iyakod acknowledge ang iyang anak na, "Anak, ako ang nanay mo." So, of course, ikaw daw, himatay ka na. Diba? Anuhin mo yung anak mo na, "Maalala mo pa ako? Marinig mo pa ba ako? Ito yung nanay mo. Ito yung tatay mo." Diba? Pag mayroon tayong mga sitwasyon na yung anak natin na himatay, diba? We have to wake them up na wake up. Maalala mo ba ako? So, yun ang mga moment nilang dalawa na nagpapakilala si Jesus Christ na ako ang anak mo. Tapos si nanay po, yung Maria, ako ang anak mo at ikaw ang anak ko. So, nagkaunawaan silang dalawa yung time na yun. So, sila lang dalawa ang nagkaunawaan. So, sabi ni Divine, bakit nabanggit pa ang kanyang pagiging anak at sa kanyang pagkaina? Bakit daw? Taysa guys, kaya akong battery na lubat. A minute. I'm sorry everybody. Ako kabantay nga akong battery na lubat na. Okay, let's go back. So, yung time na yon nga nagpapakilala silang dalawa, nagkaunawaan silang dalawa. Ang sabi ni Divine Master na ang meaning na nagkaunawaan silang dalawa, si Jesus Christ at ang kanyang nanay, nag-recognize silang dalawa yung time na yun. Ito'y isang pagpaalala sa atin, mga kapatid ko, nagpahiwatig at nagpapatunay na nag-iwan ang ating Panginoon dito ng isang palatandaan na tayong mga taong nabubuhay sa sanlibutan ay mayroon tayong ina at ama. Nagpaalam na ikaw na ina ay mayroon kang pag-ibig sa iyong anak at ikaw din anak
ay kinikilangan mayroon kang pag-ibig sa iyong ina. Subalit, ano ang nangyari sa ating mga kapatid ngayon? Halos hindi na tayo magkakilala. So, ang time na nag-recognize si Jesus Christ sa iyang inahan at si Maria po nag-recognize na anak. So, ito ang dahilan at ito ang simbolo na kita mga nilikha dito sa mundo ay magiging ina tayo at magiging ama din tayo. Tama? Kasi maminyo man ta. Mag-asawa man ta. So, magiging parents din tayo. So, sabi ni Divine dito na ang moment na yon ay ang pag-recognize, pag-respeto, paggalang na si Jesus Christ no-recognize na mayroon siyang nanay. Si Maria po, ni-recognize na mayroon siyang anak yung time na yon. Pero sa panahon daw ngayon, ingon si Divine na wala ng pag-ibig ang ating mga anak ngayon sa ating pagiging ama at ina. Merong mga anak na kaunting mga dahilan sa mga magulang, kaunting kamalian, lalayas kaagad. At kaunting kamalian, lalayas hanggang iwanan ang kanilang ina at ama. Mayroon ding ina na kaunting dahilan ng kanilang mga anak, kalimutan agad ang kanilang tungkulin bilang ina. Mga kapatid ko, ano pala itong mundo at ano pala ang pagkamatay ng ating ama? Marami pala ang iniwan sa atin ng mga aral, mga kapatid ko. Ang banal na aklat hindi pala nagbanggit direkta sa kanyang nais ipahiwatig. It's true, kasi sa Biblia, ang malaman lang ninyo doon ang iyahang 7 last words of Jesus Christ. Yun lang. Pero sa Biblia, hindi talaga dyan gina-explain kung ano ang pinakailalim na kahulugan sa mga salita ng ating Panginoong Diyos Jesucristo. So yung time na may moment sila ni Maria at si Jesus Christ, iyon ang simbolo na kita mga anak, we have to honor our parents. We have to acknowledge our parents and we have to respect our parents. Ito ang sabi ni Jesus Christ dito, yung moment na yon. So, kahit ano daw mangyari, kailangan irespeto nato ang ating mga magulang. At sa ngayon, ang mga bata, kaunti lang ng mga kamalian, mulayas dayon, bungol-bungolan dayon, ang mga ginikanan. Ayaw magpasalita, ayaw magpakurikta ang mga bata karon. Totoo? Ayaw magpautos. Utusan, mulayas. Sultihan niyo ng mga ganitong mga advices para sa kanilang mga sarili. Ano na, magselpiti sa ibang mga tao, magselpiti sa mga relatives na ginadaog-daog daw siya. Siya daw ay masama. Daghan kayong mga klase sa mga ugali ngayon ng mga bata. So totoo yun, walang galang, walang pagmamahal sa mga magulang ngayon. Meron din daw mga bata na iniwanan ang kanilang mga ginagawa at meron ding mga magulang na hindi nila ginagampanan ang kanilang mga responsibilidad bilang mga magulang. Giiwanan lang nila ang kanilang mga anak, kagaya yung adoption, yung gibilin lang diha sa kilid, gibasura ang bata. Di ba? May mga parents na ginabasura lang ng ilang mga anak. Itong sabi ni Divine na ano pala ang mundo? Ano pala ang pagkamatay ng ating ama? Sa banal na kasulatan, hindi doon nag-sulti o nag-explain kung ano ang kahulugan ng bawat salita ng Diyos. So ito ang totoo. Ang moment na yon, ang pag-recognize ninyo sa inyong mga magulang. Pagrespeto, paggalang sa inyong mga magulang. Okay? So kayo mga anak, kung may mga pangit kayo mga ugali, wala talaga tayong lusutan, guys.
kahit magmaldita pa tayo, kahit mag-high pride pa tayo, kahit magyabang-yabang pa tayo, na magsabi tayo, ato mga magulang, mapangit ugali, masakit magsalita, ato parents, mga dalo, sabihin pa ninyo, wala tayong lusutan guys. Dahil, no matter what, parents is higher than us. Sila ang nakauna sa atin. At kahit anong mangyari, baliktarin man ang mundo, wala tayong karapatan na magsakit ng damdamin sa ating mga magulang. At wala din tayong karapatan na saktan ang kanilang damdamin or kaisipan. At wala din tayong karapatan na iwanan na natin sila sa ere. What's the reason? Sila ang nagpakain sa atin. Sila ang nagsakripisyo. Sila ang nagtiis. Nagkasakit tayo. Sinisupon. Inuubo. At ano pa yung mga nangyari sa inyo? Gipa-eskwela mo college. Halos yung tatay wala na gani brief. Inyong nanay ang panty nagagiray-giray na para lang kayo may padala sa college. Tapos hindi kayo marunong mag-appreciate ng inyong mga magulang. Iyong tatay wala na galing pambili ng iyahang karsunis at sapatos. Dahil adun ibigay sa inyo sa tuition fee. Tapos ganun pa ang mga ugali ninyo mga anak. Hindi kayo marunong maggalang, hindi kayo mag-appreciate, hindi kayo magpasalamat sa inyong mga magulang. Kailangan i-appreciate ninyo ang inyong mga magulang kahit maliit na bagay or malaking bagay. Malaki man or maliit, i-appreciate ninyo ang inyong mga magulang. Kasi yan ang gustong iparating ng ating Panginoong Diyos Jesucristo na kailangan igalang ninyo ang inyong mga magulang. Diba? Pang-apat na batas ng 10 utos, honor your parents. So, kung hindi natin yan magawa, paano mo sabihin na you are a true members of the PBMA? Kung pang-apat na 10 utos ng Diyos ay hindi mo yun nasunod. Nagmaldita ka sa parents mo. Nagtubag-tubag ka sa nanay at tatay mo. At hindi mo nilet go ang hatred mo sa tatay at nanay mo. Hinawakan mo pa rin yan dito sa puso mo. Paano ka mapatawad ng Diyos kung hindi mo yan i-let go? Paano mo yan ipakita sa mundo na ikaw tunay na membro na natakot ka sa batas ng Diyos? Honor your parents kahit anong mangyari. Okay? So, sa atin mga anak, kailangan lang talaga natin na we have to humble ourselves, and we have to willing to listen, willing to understand, at mayroon tayong malawak na pag-unawa. Okay? Kasi hindi lang kayo ang nagkaroon ng mga parents na nagkaiba ng mga ugali. Ako, mayroon kaming tatay ngayon, matanda na, kaiba ng ugali. Paminsan, masungit. Paminsan, palaaway. Paminsan, magbagulbol siya. So, ganun ang ating mga magulang, no? Kakaiba na ang kanilang mudo. So, we have to be considerate. And we have to have patience. Patience! Kaya, sabi ni Divine na, intindihin natin ang mga nagawa. Yan ang sinasabi, every day is a new and wonder. Tama? So, ito na, marami tayong mga new and wonder ngayon na anak versus parents. Away-away. Parents versus grandmamas, grandpapas. Uncle versus uncle and aunties. Friend versus friend. Kapwa sister versus kapwa sister. Kaya nagkaiba na ang mga kulay ng singsing. Away-away. Lalis. So nasaan na dito ang sabi ni Divine Master? Pag-ibig. So sa bagay, every day is a new and wonder. Hindi na lahat ng panahon is the same pattern. Every day is a new and wonder, kaya mayroon tayong new generation. In each generation, attitude change, person change, panindigan change. Kaya nga, everyday and wonder. Okay? Kagaya sa buhay ng atong association, maraming mga pagbabago sa ating association kasi everyday
is a new and wonder. Okay? Ano ang inyong iniisip sa ngayon? Lalo na rin ang bawat tik-tak ng orasan ay hindi nagkatulad, taliwas sa ngayon, at iba rin ang darating pang mga araw. Ano pala ang kahapon? Iba ang kahapon. Ito mga kapatid ko, ang isang talinghaga ng ating Ama na siya'y nakabitin sa krus ng kanyang ina ay nakaluhod sa harap ng kanyang anak. Sa makatuwid, mayroong symbiotic, mayroong pag-ibig, nga simpatiya na naiwan na nais ipasunod sa ating mga anak dito sa mundo. So sabi ni Divine, sa mundo ngayon, maraming mga new and wonder. Ang bawat tik-tak, tik-tuk, tuk-tuk ng orasan ay iba na raw. Oh, iba na. It's true. Mga bata karon, mga adik sa cellphone. Oh, ito na yung mga sinasabing mga buhay pa pero parang mga minatay na yung mga isipan kasi ganun na lang palagi. Isa na yung anak ko. Okay? So, sabi ni Divine na ang panahon ay magbago. Iba daw ang kahapon, iba ngayon. Sa unang panahon, walang gadget. Oh, ngayon, puro gadget. Oh, noong unang panahon, ang mga babae noon magasuot mahabang mga damit. Ngayon, bihira na lang yan makikita dahil nandyan na sa TikTok, nandyan na sa Reels na punggit-punggit. Oh, yan ang mundo ngayon. Iba na dyan. Yung mga pinakita na yung mga ano nila. Ganun ang mundo ngayon. Pero yung time sa crucifixion kay Jesus Christ, sabi ni Divine, yun ang symbiotic. Yun ang pag-ibig na magpakita na may simpatiya at pagmamahal ang anak sa kanyang ina. At ang kanyang ina ay mayroong pagmamahal sa kanyang anak. Yun ang rason. Yan ang kahulugan. Okay? Sinabi kong malaki dahil mayroon tayong mga magulang na minsan hindi marunong mag-alaga sa kanilang mga anak. Kaya nga, sinabi ni Jesus, babae, tumigil ka sa inyong pag-iyak dahil ikaw ay hindi ina ng kaligayahan ng inyong anak, kundi ina ka ng pagtitiis. Ang ibig sabihin ng kanyang sinabi doon sa kanyang ina na ipinahayag, nag-iwan siya ng aral na tayo mga magulang na kinakailangan tayong magtiis upang mayroon tayong pinagtiisan. Hindi pala ang ating mga anak magpatuloy. Minsan, ang ating kasiyahan sa ating mga anak ay magbibigay ng lungkot at ligaya. Yes, kasi yung time na sinabi ni Jesus Christ na babae, tigil na ng hilak-hilak nimo. Kay ikaw, hindi ikaw kung nanay sa kaligayahan. O, nanay ka sa pagtitiis. O, nanay ka sa pagtitiis. Kaya daw, itong mga ina ngayon, mga magulang, sakripisyo jud ta. Oo. Tayo ang nagpakumbaba sa atong mga anak. Oo. Tayo, nagbungol-bungol sila sa ato. Tayo ang maghanap ng way na tawagan sila, kumustahon sila. Grabe jud yung mga anak karon, no? Wala gibatasan. Kay kita pa ang parents, kita pa ang manawag na hilo, kumusta ka na, nagkaon na ka diha? Napakay bugas. Sus, pero nung mga anak karon hindi gani marunong magsabi, Tay, happy birthday. Tay, kumusta ka na? Nay, kumusta? Nag-inom na kag medisina, nay. Sus, mga anak karon murag mga minatay, murag mga sumbi. Parang walang mga attachment sa kanilang mga puso ngayon ang mga bata. Diba? Naunawaan na ninyo? So, tayo mga parents daw ay tayo ang simbolo sa pagtitiis. That's right. Grabe no? Kaya hala, kayod nga ba, mapaaral ang mga anak sa college. Niya, pagkatapos, magaminyo rapod. Ay, sus, Maria Josep. Niya, iwanan na dayon kita sa kita, oy. Diba? Tapos, ang pag-alaga, pag-aruga, from children, until na nagdako na sila, tayo pa rin ang magsakripisyo. Kasi sabi ni Divine, itong mga anak natin, dalawa ang maibigay. Mayroong magbigay ng kasiyahan, mayroong ding magbigay ng kalungkutan.
Ganun daw ang rules ng mga anak natin dito sa mundo. Okay? Pero tayo, parents, tayo ang sakripisyo. Magulang sa pagtitiis at pagsakripisyo. Kaya sa ganoon mga kapatid ko, sa ikatlong wika na kung ang anak kinakailangan ikay mayroong lungkot at ligaya, at kung ikay ina o may ama, mayroong kasing lungkot at ligaya, mahati-hati kayo. Ang ibig sabihin, iniwan ng mga aral ang ating ama doon sa ina at anak. Tayong lahat ay magsama-sama. So, okay, sabi ni Divine, natural ang atong mga parents, mayroon din silang mga kalungkutan, mayroon din silang pagsakripisyo. Kayo ding mga anak, mayroon din kayong pagsakripisyo, kaligayahan at kalungkutan. Pero kailangan together pa rin kayo as family. Ito ang sabi ni Jesus Christ. Together pa rin kayo. Kahit hindi man kayo magkaunawaan bilang parents at anak, pero nandyan pa rin ang inyong pag-ibig. Together pa rin, meaning walay away, walay banghagay, walang yung mga galit-galit. Okay lang siguro magdistansya, may sarili siyang bahay, may sarili kang bahay, but at the same time, nandyan pa rin ang pag-ibig. Okay? Kaya hindi man lahat ng panahon na hawak natin ang ating mga anak. Mayroon naman silang mga pamumuhay at mayroon silang mga trabaho. So at least, sabi ni Jesus Christ na nandyan pa rin ang pagsama-sama. Togetherness pa rin ang inyong mga pag-ibig, kaisipan, at isang pamilya. The same din yan sa PBMA. We are family. Divine Master and Master at mga spiritual division, sila nga itong mga magulang, sila nga itong parents. Silang parents natin sa association na nagbibigay ng batas sa atin. Mga reminder sa atin. So tayo, mga membro sa association na misyonaryo-misyonarya, tayo ay mga anak. Mga anak tayo. So lahat kay mga anak man tayo, natural na mayroong mga mutalikod sa ginikanan, na ay musupak sa balaod, na ay pangit ang ugali, meron din mga masama ang mga katangian because we are family. We are brothers and sisters. So natural na may mga anak sa isang pamilya na musimang ugdalan. Na may mga anak na dili mo respeto sa batas ng atong parents. Naunawaan ninyo? Kagaya lang yan sa aking pagdadalaga noon. Sabi niyang tatay ko, ang batas ko sa iyo, huwag kang magbuntis habang ikay nag-aaral ng college. Dahil kung magbuntis ka, babarilin kita. Totoo, nagbili ang tatay ko ng baril para sa akin. Dahil sabi niya, babarilin daw niya ang aking talampakan galing sa unang baitang ng hagdanan namin patungo sa itaas ng bahay. Imagine, mayroon kaming 12 kabaitang sa hagdan. Unya, bawat ano ko raw, step sa baitang. Tuk, 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 tuk. Grabe ang tatay ko. So, the same din yan sa kang Divine Master at Master sa Spiritual Division. Meron silang doktrina, mayroon silang batas para sa ating mga anak. So, it's normal sa isang family inside the house, nagkaiba ang mga ugali ng mga anak. Nagkaiba ang mga ugali at ginagawa ng mga anak. Tama? We are family sa association. Kaya mayroong pangit, mayroong mabait, mayroong loyal, mayroong ding duha-duha, mayroong doubts, mayroon din walang pake, o mayroon ding kung unsay isulti sunod, parang way buot, walay common sense. Natural yan sa isang pamilya na ang mga anak ay mayroong bright, mayroong bubo, mayroong gwapa, mayroong pangit, mayroong may common sense, mayroon ding walay common sense, mayroong magalitin, mayroong matampuhin, mayroong tampururot, mayroon din high blood. So, ganun. Isang pamilya is like a rainbow. Different color. Ang mga kaugalian ng membro sa association because we are family.
So, ang sabi ng ating Panginoon, sa pang-apat na sigaw ng ating Ama, Diyos ko, bakit iniwan mo ako? Ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Diyos ko, bakit iniwan mo ako? Hindi Diyos ang kanyang tinatawag dahil siya'y Diyos na. Ang ibig sabihin niyang ang mga disipulo, ang kanyang mga tauhan, taliwas ang kanyang binanggit, subalit talinghaga dahil siya'y isang ama. Ang kanyang hinahanap, yaong mawawalang pag-ibig ng kanyang mga anak, yaong mga puso na walang damdamin at walang pakiramdam at paniniwala sa ama. Yun ang kanyang naalala na sinasabi, bakit iniwan mo ako? So, ang ibig sabihin, ang statement na ito, na sabi niya, Diyos ko, bakit iniwan mo ako? So, habang si Jesus Christ nakabitay sa cross, salita siya na, Diyos ko, bakit iniwan mo ako? But actually, ang salita na yun ay hindi para sa kanyang tatay. No! Para yun sa kanyang mga disciple na nakaharap sa kanya. Oh? Sinabi lang niya sa tatay niya na bakit iniwan mo ako. But actually, that sentence ay para sa mga disciple. Hindi lang niya madirikta ang salita na yun sa kanyang mga disipulo na sinasabi niya, bakit iniwan niyo ako? Bakit pinabayaan niyo ako? Hindi niya yan maidirikta sa kanyang mga disipulo. Bakit? Pag-ibig nga ang nasa ilalim ng puso ng Panginoon. Ayaw niyang masaktan ang kanyang mga disipulo. Kaya dun na lang siya nagsalita sa iyang tatay nga bakit mo ako iniwan? Pero para yun sa mga disipulo na bakit iniwan niyo ako? Hindi nila yan naunawaan. Maraming mga Bible reader na hindi nila yan naunawaan na statement ng Panginoong Diyos Jesucristo. Okay? Kasi nga kung prangkahan ng Diyos nga, kamu inyo ako gisalikway, kamu inyo ako gidinay, kayo inyo ako gibinta. Bakit iniwan niyo ako habang ako'y nagdarasal? At bakit natutulog kayo habang ako'y nagdarasal? Diba? Hindi na yun sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disciple dahil ayaw ng Panginoon nga masaktan sila. Masensitive ang kanilang mga puso. So doon na lang siya nagasalita sa iyang tatay. Okay? Ang banal na amang nakakaawa na nakabitin sa cross at nangailangan ng pag-ibig ng kanyang mga tauhan, narinig ito mga kapatid ko, subalit hindi pag-ibig ng kanyang mga tauhan. Narinig ito mga kapatid ko, subalit hindi pag-ibig na iyong hinahanap. Lingunin mo ang inyong tagiliran at sa inyong likuran dahil doon sa unahan inyong makikita ang pagsisisi sa mga paghati ng inyong sarili bago mo gawin ang pagtaksil sa inyong mga magulang. Anak, alalahanin mo at tanawin mo yaong nasa unahan at lutasin mo ang inyong nakikita sa dalawang mong mga mata. Bulay-bulayin ang inyong isip kung ano ang dumating sa inyong isipan. Magpatuloy ka ba sa pagtaksil sa inyong mga magulang? Darating ang araw na ika'y magiging ina. Baka pagbayaran mo ang inyong ginagawa. So ito ang another explanation ni Divine na kayo mga anak, lingunin ninyo ang inyong mga tagiliran. Kung ano ang mga sakripisyo ng inyong mga magulang. Kung ano ang mga pagtitis ng inyong mga magulang. Look back. Wag lang kayong talikod. Wag lang kayong lalayas. Ganon din sa inyo, mga membro sa PBMA. Hindi ninyo gilingon ang inyong mga sakripisyo sa asosasyon. Hindi ninyo gilingon na may malaking utang kayo sa PBMA, na nakapasok kayo sa PBMA. O nagamot kayo sa PBMA, naturuan kayo ng mga teaching sa PBMA, at naturuan kayo kung ano ang mga batas, doktrina, regulasyon,
at lahat ng mga gintong aralin. Pero hindi ninyo yan gilingon. Hindi ninyo yan ginaisip. Dahil ang iniisip ninyo ang pagtaksil sa ating asosasyon, sa ating tatay na si Divine Master, si Master at ang mga spiritual division. So ang statement dito, nasabi ni Divine, tingnan ninyo, hinuktukin ninyo, bulay-bulayin ninyo ang inyong mga kaisipan. O, na doon sa unahan, bago kayo magpunta sa unahan, remember first. Reminiscing first. Look back first. Kung saan kayo nagmula. Saan kayo nanggaling. At sino ang nagtulong sa inyo sa simula. Ito ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Gusto niya na ang kanyang mga disciple din nga maglingon, mag-isip na ito pala si Jesus Christ. Nagsakripisyo pag mission. O, ginamot kita. Tinulungan kita na makaunawa sa teaching ng Panginoon. Pero marami mga disciple na nalimutan nila yun. Tinaksilan siya, gidinay pa siya. Ganon din sa atong Master Junior. Maraming mga membro na hindi kumikilala kang Master Junior. O, sabi nila, si Divine lang ang nilang paniwalaan, hindi daw si Master Junior. O sa bagay, sa inyo na. Kasi sa malaking cross, doon naman tayo magkita. Okay? So, ito ang nangyari. Maraming mga tao close sa ating Master Junior. Sinabi ni Master Junior, pinakain ko pa sa aking kamay. Oh, halos ang laman at buto ay ibibigay ko sa kanila. Pero ila pa ako gitraidor. Ila pa ako gihudas. Hindi nila nilingon ang akong mga sakripisyo. Hindi nila iniisip ang aking pagmamahal sa kanila. Pero ang kanilang ginagawa ay ang pagtaksil sa akin. Ito ang sinasabi ng atong Jesus Christ na ganun din kayo mga anak. Mga taksil kayo sa inyong mga magulang in a personal life. So, I am basing Jesus Christ crucifixion and your personal life and you as a member of the PBMA. So, tatlong division ito ang ikot-ikot ko sa aking explanation. So, naunawaan ninyo. So, kaya sabi ni Jesus Christ na bago kayo magpunta doon sa malayo, bago kayo magpunta ng ibang grupo, kailangan lingunin ninyo kung saan kayo nagsimula. Lingunin ninyo ang inyong mga sakripisyo. Pag-isipan ninyo kung ano ang inyong nakuha o natutunan sa PBMA. Sino ang nagtiis, sino ang nagsakripisyo. Okay? Si Judas Iscariote, mga kapatid, ang siyang nagtaksil at nagpahamak sa kanyang ama. Ngunit siya ang nagsisi. It's true. Magtaksil man tayo sa asosasyon, magtaksil man tayo sa doktrina ng PBMA, at diin, tayo pa rin ang magsisisi. Tama? Walang ibang makasisi sa'yo, kundi ikaw lang. The same din yan kay Judas Iscariote. Nang na-realize na niya na mali ang kanyang ginagawa. Di ba naghikog siya? Nagsisi siya. Dahil na-realize niya na ang kwarta pala ay ano lang ito, Satanas pangtukso sa kanya. Hindi niya iniisip, hindi niya nilingon ang mga sakripisyo ni Jesus Christ. Hindi niya iniisip na si Jesus Christ nagtulong sa kanya. Tinanggap siya, minamahal siya, at kinuha pa siya isang disipulo. So, hindi yan naisipan. Ang naisipan niya is about money, money, money. So, sabi ni Jesus Christ, tingnan mo, naghikog siya kasi nagsisi siya. Dahil wala na, tapos na. Everything is done. Everything is recorded. The same din yan sa inyo, mga membro sa association. Ang pagsisi ay nasa huli. Okay? So, kung ang inyong kaisipan, ang PBMA ay hindi makaluwas sa inyo, fine. Kung alis kayo at talikod sa PBMA, fine. Go on. Dahil sa huli, ikaw lang naman ang magsisi. Kayo lang naman ang magsisi. Diba? Ito ang sinasabi dito. Kagaya din yan sa kay Judas Iscariote. Siya lang ang nagsisi. Sarili lang niya ang ginablame niya. Anong nangyari?
Naghikog man si Judas. Nandiyan sa Biblia. Okay? Nagbabad sa kanyang mga luha hanggang siya ay nagpatuloy sa madilim niyang kamatayan. Ang kanyang pagkamatay dala ang pagsisi, nagbigti sa pagsisisi. See? Andito, nagbigti si Judas. Pinatay niya ang kanyang sarili. Kaya ito yung sinasabi ni Divine. Kayo, tinuruan na kayo ng doktrina ng PBMA. Pinakilala na sa inyo kung sino ang Jesus Christ noon at ngayon. So ngayon, dahil hindi ninyo ito kinikilala at hindi ninyo gina-acknowledge. So, ito ang sinasabing magbabad tayo sa luha sa pagsisisi ng ating sipon, ang ating luha ay mag-abot at ang ating ulo ipakog-pakog pa daw sa dingding. Ito, chuk, 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 sa pagsisisi. Ganon ang mangyari. Si Judas nagbigti. So, ang sabi ni Divine, ang mga membro na hindi sumunod ng doktrina at nagsakit ng damdamin kay Master Junior, one day, pakog nila ng ilang ulo. Murag buang. Ang luha, magtulo-tulo. Ganon. Story like Judas Iscariote. Okay? Mga kapatid ko, hindi pala madali ang magtaksil sa inyong mga magulang. It's true. Magtaksil tayo sa ating mga magulang. Sabihin natin, hindi natin mapatawad ang akong magulang kay pangit ang ugali. O, pagtataksil yan. O, bakit hindi mo i-let go? Bakit hindi mo ipakumbaba? Bakit hindi mo unawain? The same din yan sa ating asosasyon. Atong nanay, atong tatay, atong Divine Master and Master is D. Sila atong parents. So, talikod man tayo, taksil yan, pagtaksil. Hindi man natin sinusunod ang doktrina, pagtaksil yan. Kasi marami naman tayo ngayon ginapaniwalaan. Diba? Kayo, marami na kayong sinusundan ngayon na nagkaiba't ibang mga grupo na nandiyan pa rin nakisilong sa PBMA. So, kayo na, kasi sabi ni Divine, kanya-kanya naman ang ato kaligtasan. Kung magsisi kayo sa bandang huli, kayo lang din ang iiyak. Kayo lang din ang magpakog-pakog ng inyong ulo, kagaya kay Judas. Okay? Ang inyong mga magulang, dahil sinabi ng ating Panginoon, kung banggitin pa niya ang nais iparating sa kanyang mga tauhan, kung kanya pang ipagtapat, bakit mga anak ko, masakit sanang banggitin sa kanyang mga anak habang siya'y nasa krus nakabitin. Nang dahil talinghaga ang lahat ng mga wika ng Diyos, ayaw niyang marinig at malaman ang sinabi ng banal na aklat na ang misyon ng ating Panginoon ay nagbalat kayo. Dahil sinabi niya, sino yung nagsasabi na siya na? Hindi yan siya o hindi totoo. So, ito na ang sabi ni Divine na sa panahon ng pag-crucifixion kay Jesus Christ, as a parents, pinagtapat niya na nasasaktan ako habang ako dito nakabitay sa krus. O, gusto ko ipasabi sa inyo, ito ang naramdaman ko. O, ito ang mission ko. Pero hindi ninyo ako pinakinggan at hindi ninyo ako inunawa. Sabi ng Panginoon. Pero sabi niya, sa bagay, nagbalat kayo lang naman ako. O, material lang itong nakikita ninyo. Pero hindi niyo alam na ang spirito ng aking ama ay nandito kasama sa akin. Ito ang sabi ni Jesus Christ. Nagbalat kayo lang ako. Okay? So, sabi niya na, one day, maraming magpatutuo na magpapakilala na sila daw siya na. Siya na daw si Jesus Christ. Siya na daw si Divine Master. Bago-baguhin bang busis? Pero magpa-special treatment radya ito. Okay? So, ito na sabi ni Divine na marami, darating ang panahon na maraming magpatutuo na yan na daw siya, pero hindi yan totoo. Take note, okay? Mga kapatid ko, hindi madali ang pagtuklas ng mundo. Titigan ninyo sa madaling araw ang bukang liwayway. Kayo mismo sa inyong mga sarili. Buksan ninyo ang inyong mga mata at ang inyong bintana. At tingnan mo ang sikat ng araw at bilagin mo ang liwanag ng araw na dapit hapon. Sundan ninyo ang araw, lumubog hanggang sa ito ay magtakip silim.
Makikita mo, matatanaw mo ang kalangitan at ang ibabaw ng kapatagan at ang karagatan na minsan magiging makulay. Pula, yan ang makikita natin mga kapatid. Ang isang simbolo ng dugo ng ating Ama na ibinubuhos at pinaagos sa malakas na baha ng ulan. Yan nga, sa dakong hapon, yan ang palatandaan ng kanyang dugo, ng kanyang binuhos sa kanyang ipinipinta sa dapit hapon na hanggang ngayon mga kapatid ko, ito'y napag-iwan. So, ang sabi ni Divine Master, yung sa umaga, sa bukang liwayway, buksan ninyo raw yung bintana ninyo. Early morning, and you can see the sunrise sa liwan, sa suga, sa init. Kita niyo yan, okay? And then, sabi ni Divine, buksan mo daw yung bintana, tingnan mo ang araw. Bibilangin mo ang rays niya. Bibilangin mo. Bibilangin mo ang liwanag ng araw. At sundan mo daw ito paglubog sa hapon. From the morning, tingnan mo ang sunrise. Tapos, bilangin mo daw ang liwanag ng kanyang rays. Then, sundan mo daw ito ng pagtakip silim. So, sabi ni Divine, di ba makikita ninyo, ito'y pula. Paghapon na, makikita na ninyo ang pula. Ito daw ang dugo ng Panginoong Diyos Jesucristo na binuhos niya sa buong kalangitan sa panahon ng kanyang pag-crucifixion. Ito daw ay isang palatandaan na ito ay pag-ibig ng Diyos. Kaya, sino ang nagsabi sa inyo ng mga red demonyo? Paano nyo sabihin na nandito man sa guidance series ang explanation ni Divine Master? Ang sikat ng araw, pag umaga, makikita niyo yan, ang tagiliran ay mapulang-pula. Paglubog, makikita mo ang pulang-pula sa tagiliran ng sinag ng araw. So ito ang sabi ni Divine, ito ay dugo ng Panginoong Diyos Jesucristo na ihanggi scattered sa kalangitan sa panahon na siya'y gilansang sa cross. Okay? At ito daw ang palatandaan na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa tao. Nasa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Kasama ninyo. Okay? Isang simbolo ng dugo ng ating Ama na ibinubuhos at pinaagos sa malaking baha at ulan. Sa ulan, yan ang pag-ibig ng Panginoon. Yan ang dakong hapon, palatandaan ng dugo ng kanyang binuhos ay ipinipinta. Gikulit. Scattered ng Panginoon. Kaya makita ninyo, may panahon na may mga red clouds. May makita ninyo na maraming mga sunrise na napaka-red ang kanyang tagiliran. Mayroon ding pag-sunset na pula-pula po. Yun ang dugo ng Diyos, pag-ibig niya sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga nilikha. So ngayon, hawak na ninyo. Dala na ninyo, hawak na ninyo ang palatandaan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ano ang kinaguluhan ninyo sa inyong isipan dyan? At sa aking explanation sa flag of the Philippines, ang dugo ng mga disciple, ang dugo ng ating Panginoong Diyos Jesucristo, ang dugo ng mga dakila noong unang panahon na nakipagdigmaan sa ating bansa, nandyan sa ating Philippine flag kasi mayroon tayong red color. So, sino ang nagsabing mga demonyo? Hindi nila alam ang spiritual meaning ng pula. Okay? So, maswerte. Kasi nung unang panahon pa ito, ginabigay ni Divine Master na sing-sing. Pinili lamang. So, ngayon, ang mga membro ay pinili rin kung sino talaga ang deserving na maghawak ng ito. Kasi marami mga nagre-ring karon na hindi deserving na maghawak ng gift ng ating Divine Master at Master Junior.
Naunawaan ninyo? So itong pula, ito ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang dugo ng Panginoon Diyos. Ang swerte nyo na nandyan sa inyo, hawak na ninyo. Pero naguluhan pa rin kayo. It's okay. Napakapait na pinatunguhan sa buhay ng ating Panginoon. Mahirap ang isang ama na pagtaksila ng isang anak. Totoo, dahil hanggang ngayon, mga kapatid ko, bihira lang ang pangyayari ng isang ama magtaksil sa anak. Simbolo ito, mga kapatid ko, nung unang araw. Nagpahiwatig na ika-4 na bahagi, mga anak ko, hindi siya nagtampo sa kanyang ama, kundi ang kanyang pagtampo doon sa kanyang mga anak. Kaya kung may anak ngayon na nakinig nito, nagsinungaling sa kanyang mga magulang mula ngayon, simulan na ninyo ang pagsisisi ng inyong mga kasalanan. Nagawa, baka masundan ninyo ang buhay ni Judas. Takpan sa madilim mong libingan pati ang pagsisisi. Kaya mula ngayon, simula mo na ang damputin ang mapintas mong mga gawain. Simulan mo na ang pagsisisi at paghinagpi sa iyong sarili na nagawa mong mga kamalian sa inyong mga magulang dahil malapit ng oras. Sisingilin ka ng inyong mga ginawang kasalanan, uutang mo sa paggawa mo ng hindi mabuti. So ito na sa mga anak na nagpabungol-bungol, sa mga anak na mga high pride, sa mga anak na masakit magsalita ng inyong mga magulang. Sabi ni Divine Master, ito ang simbolo sa mga disciple ng unang panahon na kagaya kang Judas ng unang panahon. So, mga sinungaling daw. Okay? So, kayo mga anak, kung mga sinungaling kayo sa inyong mga magulang, kailangan, sabi ni Divine Master, simulan na ninyo ang pagsisisi, reforma ang inyong mga kaugalian. No? Hindi ninyo kinausap ang inyong parents kasi sabi niyo pangit ng ugali ng parents ninyo. So, isipin mo, hindi ka rin makapasok sa langit kung hindi ka magpakumbaba. Kung hindi mo tanggapin ang forgiveness at hindi mo kausapin ang iyong mga magulang. So, wala kang lusutan dyan. So, kaya sabi ni Divine, kahit takpan pa ang inyong libingan, at damputin pa ang mga mapintas na maginagawa. So, kailangan sa ngayon, nabuhay pa kayo, reforma sa inyong mga kaugalian. Mga anak. Alam mo, anak din ako noon. Ang grabe ang ng tatay ko, ang disiplina ng tatay ko. Lagi ako naiyak. Kasi laging magdisiplina during sa aming, yung magkaon na kami, magkaon sa lamisa. Pamahaw, paniuto pa ni hapon. Balik-balik ko ng mga misteryo na balik-balik ko ng mga Latinya ng tatay ko na magbuntis gani ka, pasyunta ka. Magbiga-biga gani ka. Ayaw pakita na ko. Pakita dahil ng pistola. So, doon na mga time talagang yung sabi ko, tatay ko, pangit ng ugali. Lagi na lang pabalik-balik. Alam mo, napasok na yan sa isip ko. Lagi na lang, bakit laging paulit-ulit. Pero, normal lang pala yan na maramdaman natin. But it's not good na we put hatred in our heart. Hindi pala pwede nga na mag-hate tayo sa atong pamilya, atong parents. Mali talaga guys. Wala tayong lusot dyan. Kasi sabi ni Divine, sisingilin kayo ng Panginoon. Kung kayo'y mga high pride ng mga anak, kayo'y mga sinungaling, at kayo'y hindi sumusunod sa inyong mga magulang. At nandyan pa ang inyong mga galit at pagtampo na hindi ninyo na-let go. So, paano kayo patawarin ng Diyos kung hindi kayo nag-let go ng inyong mga galit sa inyong mga magulang? Ganon din yan sa PBMA. Sabi ni Divine, sisingilin ko ang mga anak ko sa asosasyon. Sinong mga anak? Tayo. Mga membro sa association. Tayo man ang mga anak. Kaya sabi ni Divine, pagdating ng panahon, maningil ka ko. Singilin ako from the higher position all the way down to the members. Singil time. Okay? Ang ikalawang sigaw ng ating Panginoon. Malapit na. Marami pa ito. Ang ikalimang sigaw ng ating Panginoon, nagsabing, nauuhaw ako.
Mapaniwalaan ba ng ating Panginoon ay uhawin? Na siya naman ang nagbigay ng tubig sa atin? At siya ang lumikha ng sanlibutan. Totoo bang nauuhaw siya? Okay. Para sa akin, mga kapatid, hindi siya nangailangan ng tubig. Hindi siya nauuhaw ng dahil sa tubig. Nang dahil siya'y nakabitin, hindi siya inuuhaw. Subalit nauuhaw siya sa pag-ibig ng kanyang mga anak. Nakulangan lang siya sa pag-ibig ng kanyang mga anak. Hinahanap niya ang pag-ibig na sinasabi ng kanyang mga anak. Kaya siya'y sumigaw, nauuhaw ako. Itong aking pag-interpretar sa inyo upang inyong maunawaan dahil noong unang araw, pikit ang ating mga mata at hindi ninyo alam. Hindi natin alam lahat kung ano ba itong mundo. So, noong panahon kay Jesus Christ sa pag-crucifixion niya, sumigaw siya na, I thirst. Nauhaw ako. So, akala ng mga tao na nauhaw siya ng tubig. No, it's not water. Hindi siya nauuhaw ng tubig, kundi nauuhaw ang ating Panginoong Diyos Jesucristo sa inyong pag-ibig. Nauuhaw siya. Bakit? Dahil during the mission, sa pag-mission ng ating Jesus Christ, marami siyang mga nilika na tawanan siya, bulihon siya, tapos may mga malaking pari pa nung unang panahon na nagsilos sa kanya, naggalit sa kanya, hindi naniwala sa kanya. So, ito ang mga nasabi ng Panginoon, nauuhaw ako sa inyong pag-ibig, hindi itong tubig. Dahil ako na ang Diyos, hindi tubig ang akong gihanahanap sa inyo. Ang hinahanap ko ang inyong tapat na pag-ibig sa akin. Meaning, the loyalty ng inyong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos Jesucristo. Ganun din yan sa atong asosasyon. Ang ating Master Junior ay uhaw ng ating pag-ibig nung time na nagkaroon siya ng kagipitan at problema sa kanyang kaso. Nauuhaw siya kung nasaan na ang kanyang mga membro. Nauuhaw siya kung nasaan na ang mga tauhan sa association. Bakit sila'y tumalikod na siya pa ay buhay na buhay at naginhawa pa? Siya pa ang Supreme Master ng PBMA. Pero anong nangyari? Nangawala ang lahat. So ang ating Master na uuhaw ng pagmamahal ng membro sa association. How much more now na hindi siya makikita in material side. The more uhaw ang ating Master Junior dahil marami nang tinalikuran na siya. Hindi na siya kinikilala at hindi na siya minamahal. So, nauuhaw siya. The same din yan sa ating Jesus Christ. Kaya, story repeat itself. Okay? Okay. So, noong unang panahon daw, ang ating mata pikit lang. Hindi ito open. Hindi ito willing to learn. Ang mga tao noong unang panahon, hindi sila willing to learn. They don't want to listen. They don't want to learn. They don't want to understand. They are not willing to learn at all. Kasi, sabi ni Divine, mga pikit ang mga mata noong unang panahon, sa panahon ni Jesus Christ. Okay? At maraming nilikha sa mundo na hindi nila alam kung ano ang mundo. Alam niyo ang mundo? Ang mundo ay pag-ibig. Okay? Yan ang pinakasentro dito sa mundo. Pag-ibig. Kaya nga, mayroon tayong kitang tanan managsama. Meron din tayong ukaibigan. Gugma-gugma samahan. Gipanumpa ko na sa Diyos. Ho? So lahat yun, kung unawain ninyo yan, yun ay pag-ibig. So, sa association, hindi ninyo pinaghawiran. Hindi ninyo hinawakan ang inyong pag-ibig sa association at sa ating Master Junior. Kaya nauuhaw ang atong ministro. Ang paglabag sa batas ng association, nauuhaw din ang atong Supreme Ministro.
Tama? Tama, Jude. Okay. Totoo ba na hindi natin natuklasan ang mundo sa pamagitan lang ng ating material kung walang utusan ng ating Panginoon na Espiritu para sa atin? Mga kapatid ko, kung ang aral ng mga relihiyon ngayon ay nagbigay man sila ng mga aral ng mga tao tulad ng ginagawa ngayon, ngunit ang kanilang naituro doon sa kanilang mga kapatiran, yun lang yaong kanilang nabasa sa kanilang natutunan. Yes, there's a lot of readers Bible na mga tao na they are good explaining about Bible, but they forgot to act like a human, like a person. Their attitude is ugly. Ala, sige, basa-basa ng Biblia, blu, 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 blu. Mga bersikulo, 42, 44, bla, 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 bla. Nag-ingon si San Pedro, bla, bla, bla. Tapos, nakigdebate ng ibang mga relihiyon. Nakipagtalastasan ng ibang relihiyon. Diba? So, paano ninyo makita na you are true Christian if your attitude is like that? Na you understand na yung binasa mo dyan sa Bible. Diba? Wala nag-match, no? Kasi maraming mga tao maganda sa Biblia, pero mga palaaway. Nagpatuo-tuo na sila na daw ang gisanayban ni Jesus Christ. Diba? Okay. Sabi ni Divine Master dito, na ang ibig sabihin kung ikaw walang espiritu na nagsumbong sa iyo, you can never be perfect of what you are doing or what you going to implement or any development or any achievement. Okay? Magagawa mo lang yan sa inyong sarili kung ang espiritu ay kasama mo sa inyo. If you will be guided by the Spirit of God, then you can do many things. Everything in this world can be done. Magagawa mo ang lahat kahit ano pa ang inyong gagawin. Yan lang ang sinabi ni Andres Bonifacio na walang imposible under the heat of the sun. So, ito na, sabi ni Divine na kayo, nandyan sa inyo ang Panginoon. Sinamahan na kayo. Kaya, naglito-lito pa yung mga isip, hanap-hanap pa kayo ng maraming ministro. Na nandyan na daw si Jesus Christ kasama na natin araw-araw. Minute, every day, every second, nandyan na, sabi ni Divine. So, kayo nga na gigayran daw ng mga mabuting espiritu, na mayroong mga mabuting diktasyon, sabi ni Divine, na magawa mo ang inyong gagawin perfectly. You can do perfectly whatever you want to implement or any development or achievement sa isang tao, magagawa mo kung ikaw may patnubay ng Espiritu Santo. Ito ang sabi ni Divine. So, mayroon kang diktasyon, mabuti yung puso mo, your heart is good, your heart is loving, and your attitude is good, and then your mind is clean, wala kang masamang iniisip, sabi ni Divine, ang mga implementation na gusto mo, ang mga plano na gusto mo, ang mga development na gusto mo, magagawa mo yan dahil kasama mo ang Espiritu ng Diyos. See? Kaya ano pang hanapin ninyo? Kagaya kaninang umaga, may nag-message sa akin. Sabi niya, are you reading? Ko, yes. Ano po? Reading po ako. Sabi niya, sino ang ministro mo? Hoy! Sabi ko, oh my God, Divine. Mga tao nito, wala talagang mga kaalam-alam ng mga sinasabi. Patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang mga sinasabi. Okay? Yun ang mga taong kulang sa pagtiwala sa Diyos. Kulang sa paniniwala sa Espiritu ng Diyos. O, malalaman mo talagang tao na walang pagtitiwala sa Espiritu ng Diyos. Na ang Espiritu ng Diyos, ang sabi ni Divine, kasama mo na. Nandyan na sa iyong tabi, nandyan na sa puso mo. Kaya kayo, hanap pa kayo ng mga ministro, hanap pa kayo ng Panginoong Diyos Jesucristo, kaya dyan kayo nangaligaw. Dyan kayo nangaligaw. Dahil ang sabi ni Divine, maraming nagbalat kayo na nagpatuo-tuo na yun, sila na daw.
Kaya nangaligaw kayo. Kaya sabi ni Divine, huwag na kayong maghanap. Kung nandiyan na sa puso mong Diyos, kung nandiyan na ang pag-ibig mo sa Diyos, nandiyan na ang paniniwala mo sa Holy Trinity, sabi ni Divine, magagawa mo ang lahat. You are guided. Oh, you are guided in this world. Wala daw imposible, sabi ni Andres Bonifacio. Wala imposible under the heat of the sun. Di ba? Okay. Kaya, ang nangyari sa mga membro sa association dahil palaging naghahanap, hindi nila hinahanap si Divine sa puso nila. Hindi nila hinahanap si Master sa puso nila. Hindi nila ito naramdaman. Kaya patuloy pa rin silang hanap. Kaya nangaligaw na. Naunawaan niya? Okay. Kasi kung ang panindigan mo, paniniwala mo, your faith, yan ang mag-guide sa'yo. Yan ang magdiktar sa'yo. Yan ang magsabi sa'yo na you are contented sa imuhang paniniwala. You are satisfied sa imuhang paniniwala, sa imuhang gituhuan nga nandito na sa puso mo, kasama mo at sa buhay mo araw-araw. Pero yung iba na patuloy pang hanap, walang kontento sa kanilang puso. Their heart is empty. That's why they keep searching and looking. Kaya nangaligaw sila. Kaya sabi ni Divine, hindi na kayo maligaw sa PBMA dahil nandyan ang doktrina, pinakilala ko na sa inyo, at marami ng mga gintong aralin na aking sinasabi sa inyo para inyong giya, inyong guidance, kung ano ang inyong gagawin dito sa mundo. Okay? Naunawaan? You understand? Okay. So, ang sinasabi ko ngayon ay nag-related ito sa mga membro na maraming nga grupo ngayon na pinagbawalan sila na makinig sa akong mga live video. Pinagbawalan sila ng kanilang mga leader o ministro or mga tao karon nga naghawak sa kanila na wag na raw daw tingnan ang aking mga live video dahil hindi daw ito katotohanan, hindi daw ito kabuluhan. Well, for me, as a missioner, as a representative of Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated, ng atong Divine Master and stand our Master Junior and the New World Spiritual Division, ang may sabi ko lang sa inyo, walang mawala sa akin kung hindi ninyo pakinggan ang aking mga mensahe. Wala. Hindi ako magsakit ang akong tiyan. Hindi ako malulungkot kung hindi kayo magtingin ng aking mensahe, kung hindi kayo makinig sa akong mensahe. Basta, sino ngayon ang malugi? Basta ang akin, gawin ko ang mission ko, gawin ko ang utos, sundin ko ang utos. Dahil ito'y isang order ng ating Master Junior. Tutuparin ko ito kahit anong mangyari. So again, it doesn't matter kung hindi kayo makinig. Hindi magsakit ang akong tiyan. Okay? So sabi ni Divine, guided na kayo. Dahil ang ginagawa ninyo ay kabutihan. Nandiyan ang Panginoon. Walang imposible sa sinag ng araw. Sa ika-6 na wika, binanggit ng ating Ama na sinasabi niya, natupad na. Ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Meaning, it is finished. Natupad na. Natupad na ang ibig sabihin, mga kapatid ko. Ikaw, anak, ang inyong balak sa akin ay natupad na. Patuloy na dahil sa akin ay natupad na. Magpatuloy ka na dahil natupad na ang inyong balak sa makatuwid. Ang inyong ginagawa sa inyong Ama, ngunit ang iyong sarili ay natupad na, kaya magpatuloy na. Hindi ang ating Panginoon ang magpatuloy sa kanyang paglakbay dahil siya ang tunay. Iyong makita na siya'y umakyat patungo sa kanyang Ama, subalit wala, diyan pa rin siya sumama. Naglaho lamang ang inyong paningin sa pag-akyat ng ating Panginoon. Natapos lamang ang inyong paningin hanggang doon lang, sa hindi mo nakikita dahil wala namang linti
na matanaw mo pa hanggang doon sa unahan ng inyong mga mata. Subalit, ang matutupad ang inyong kaisipang masama. Nagpahiwatig na sa kanyang pagsigaw, natupad na sa makatuwid. Tapos na ang lahat. Tapos na ang inyong mga layunin sa akin. Consummatum is, meaning it is finished. Okay? So, ito ang kahulugan ng natupad na. It is finished. Sabi ni Divine, ang explanation ni Jesus Christ, natapos na inyo ko gitaksil. Natapos na inyo ako gisaktan. Natapos na, o natupad na inyo ko gilansang sa krus. Natupad na inyo ako gitalikdan o gitalikuran. Natupad na inyo ako sinasaktan. Natupad na ang lahat ninyong mga ginagawa. Natupad na. So ngayon, sabi ni Divine, patuloy na kayo sa unahan. Tumalikod na kayo sa association, halagoon na. Ayaw na magbalik-balik na nag-chat siya. Back and forth. Kasi pangit yan. O, kailangan kung tumalikod na, nagawa na ninyo, go on. Go on. Kasi na-record na sa spiritual division. Meaning, tapos na. Natuldukan na. Meaning, consummatum is, it is finished. Tama? So, ang mga nagawa noon ng mga kasamaan sa kan Jesus Christ ng mga nilikha, natuldukan na ito ang mga ginagawa ninyo sa akin. The same din yan sa ating Master Junior. O, natuldukan na, nasulat na sa book ng mga spiritual division na may mga taong nagtaksil sa kanya at nagsaktan sa kanya at tumalikod sa kanya. Consummatum is na. Okay? So, sabi ni Divine, dahil tapos na ang lahat, sinabi niya, dahil tapos na ang lahat sa inyong mga kamay, ipabaya ko ang aking buhay. Anong ibig sabihin ng ating Panginoon? Hindi, mga kapatid ko, ibinigay dahil siya mismo ang Diyos na sinabi ko sa inyo. Hindi niya binanggit ang sinabi niyang, Ama ko, sa inyong mga kamay, ibibigay ko ang aking buhay. Ngunit ang ibig niyang sabihin, ang kanyang mga anak pa rin ang kanyang binabanggit. Ang ibig sabihin, ikaw anak, sa inyong mga kamay, ikaw ang bahala sa akin. Mga kapatid, maaari bang ikaw anak ang siyang masunod sa buhay? Maaring hindi. Para sa akin, ako'y isang anak at naging ama. Hindi maari. Subalit, marami sa ating mga anak ang nangako dahilan sa pangalan doon sa kanilang mga nakita sa kanilang mga magulang na mahirap. Lalo na kung sa kanilang makita ang kanilang mga magulang kulang sa natutuhan sa edukasyon. Ilihim na nila kaagad dahil ang kanilang paniniwala mas mataas pa sila sa kanilang mga magulang. So, sabi ni Divine na ang itong sinasabing sa iyong mga kamay, ipaubaya ko ang aking buhay. Anong ibig sabihin nito? So sabi ni Divine, parents and children. Hindi daw ang anak mo ay masunod. Kailangan ang ama ang masunod. Okay? Kasi hindi pwede nga kita ama, kita anak ang magbus-bus, kita ang masunod lahat ng mga plano. Oh, kita mga anak, parang kita na ang ganun-ganun. Di, sabi ni Divine, kailangan parents pa rin. Parents pa rin. Okay? Tapos, may binigay dito na example na may mga anak daw na nilihim nila ang kanilang mga magulang. Meaning, hindi sila kumikilala sa kanilang mga magulang dahil low education, walang edukasyon. Siguro may mga anak na kinahiya nila ang kanilang mga magulang dahil magsasaka o magtitinda ng isda at nagtitinda ng mga gulay sa palengke. So may mga anak daw ngayon na hindi kumikilala sa kanilang mga magulang. At sila ay naglihim, tinatago ang kanilang mga magulang dahil sila daw ay mataas pa na edukasyon. So kaya mga anak, huwag kayong magganon. Kasi ang ating mga magulang
ay ito'y simbolo na sila ang pinagkaluban ng ating Panginoong Diyos Jesucristo na sila pa rin ang masusunod. Okay? Wala tayong lusutan dito sa mundo. We have to honor our parents. We have to respect our parents. And we have to love our parents no matter what. Oh, we have a lot of attitude na isip natin we always right, but no, we have to listen our parents because parents knows best. Okay? So ito ang mga sinasabi ng ating Divine Master sa pag-crucifixion sa ating Lord Jesus Christ na yung mga the seven last words of Jesus Christ ay may mga kahulugan yan. So, nalalaman na ninyo ngayon kung ano ang bawat salita ng ating Panginoong Diyos Jesucristo habang siya ay nakabitay sa cross. Alam na ninyo, and congratulations the listeners right now dahil nalalaman ninyo ang tunay na kahulugan ng salita ng ating Panginoon during sa pag-crucifixion. Maraming mga Bible readers at mga Christian na nag-claim na ganun daw ang pagpako ng Panginoon ay ang pag-save ng mga nilikha dito sa mundo. But they don't know the real, deepest meaning ng salita ng Diyos. So congratulations to the members or non-members na nakinig ng ating Semana Santa in honor sa ating Lord Jesus Christ Easter weekend. And I wish na madala ninyo ito ng mga mensahe hanggang sa dulo ng walang hanggan. Na hindi ninyo kalimutan ng ating Panginoon ay nagsakripisyo sa pagpapako para maipakita niya sa kanyang mga nilikha na ito ang simbolo. Ito ang kahulugan sa aking pagpapako. Kaya ang mga tunay na mga Kristiyano ng mga asosasyon ay ang mga tunay na mga membro na sumusunod sa yapak ng Panginoong Diyos Jesucristo. Oh, it's not easy to follow the footsteps of our Lord Jesus Christ. But if you have love, if you have understanding, and if you have good thinking, and you have prayers, and you believe in God, and you have faith in God, lahat maunawaan mo yun. Okay? At ito'y ma-apply mo sa iyong mga sarili. So, ang ating association, sabi ni Divine, story repeat itself. Lahat tayo mga missionarya ay mga anak ng ating Divine Master at mga spiritual division. Sila ang atong tatay. Kaya nagkakaiba-iba lang ang atong mga kaugalian, nagkakaiba ang atong mga panindigan. But again, babalik pa rin tayo sa malaking cross, doon magpapakita sa ating Ama. Take note. Okay? Daghang salamat sa inyong pakikinig and I really appreciate this message is from our beloved Divine Master Ruben Ecleo Sr. and the members of the four corners of the world, Master Ruben B. Ecleo Jr. and his companion in the New World Spiritual Division personnel. Approved by Master Ruben B. Ecleo Jr., our Supreme President Master. Thank you so much, guys! Hello! Okay, sa akong mga viewers, my viewers in YouTube, thank you for watching and I really appreciate and I will say bye-bye and thank you and I will say hello to all my Facebook friend. Hoy, gisingot na nga akong gibati. Woo! Ang akong liog nag-uga. Okay? So, Sister Bilin Salve, Sister Rodila Incabo, Sister Elenita Calderon, Sister Cleo Santiago, Sister, sino pa ito? Santa Ulila Santa Ana, Brother John Nilaganyo, Brother Danilo Puronda, sino pa, uy? Sister Salinda Tanaka, Sister Cheribel, Sister Allen Bemos, Brother Rodilio Idos Bersusa,
Sister Elena Calderon Dagno. So, ang hindi ko mabasa, hindi na po mag-move ang screen kay basa ang akong tudlo ng pawis. Pinawisan po ako. So, congratulations sa mga nakinig ngayon. Sabi ni Divine, yun ang inyong na-harvest sa inyong pagtitiis at pakikinig ng akong discussion ngayon. Alam ko ang mga spiritual division ay nag-record. Akala ninyo internet, walay record? Mayroong mga grado ngayon ang mga misyonarya o membro sa association na makinig ng akong mga live video. Mayroong kayong grado sa spiritual. At malalaman na ninyo pagdating ng panahon. Sa ngayon, sabihin na ninyo, oh, si Mitos lang yan. Haha, yeah, Mitos lagi. Pero ang gibasa ko dire kay mga espirituhanon man, sabi ni Divine, nandyan kayo, nandito ako. Sino ang nasa gitna na nakinig? Si Divine Master, si Master, at ang mga spiritual division. So, sino ang taga-record? Si Master Junior. Okay? Sabi ni Divine, kung mag-usap kayo o magbanggit kayo ng aking pangalan, nandyan kami sa gitna, nakinig sa inyo. Okay? So, this is a spiritual lecture or klase. So, kaya nga maliit lang ang nakinig sa akin dahil maliit lang din ang kailangan ng ating Master Junior. Maliit lang din ang kailangan ng ating Panginoong Diyos Hesukristo. O kaya maliit lang jud ang laging nakinig sa akong mga live video. But again, congratulations and I'm very proud sa inyo lahat. Good job sa inyo. Salamat sa inyong pakikinig sa akin. At I appreciate sa inyong time. I love you everybody. Good night. Wow, taas na akong live video. Last 10 na nanduyong diri. Bye-bye po. I love you. Good night.